What's up, JP here, and welcome to JP Investing. Today is September 13, 2025, and we are now looking sa graph ng PSEI, and as you can see, downtrend. So very much sideways na rin, no? Or siguro downtrend na rin talaga. Ang alam ko, main reason for this is some of the foreign investors are pulling out their position, no? And hindi lang siya basta foreign investor. Ang pagkakaalam ko is they are institutions, no? So ayun, sayang, nakakapanghinayang na we are losing foreign investors even though yung mga company natin sa index is they are doing good, no? Hindi nakatulong dito yung ongoing political issue din natin sa corruption, no? Kaya ayun, nakakapanghinayang lang, no? Sayang. Kumbaga, dagdag na bad sentiments na naman sa atin. So, with that being said, punta na tayo sa Excel file ko. So, we are now in week number week number 99. Mag-week 100 na tayo. And as you can see dito, no, makikita nyo, ayan. Malapit na tayo mag-2 taon. No? Kumbaga, parang next month, 2 taon na, October 19, no? Nakakatuwa lang, and I didn't expect na ganito kalaki yung magigain natin, no, in just 2 years, no? Honestly, hindi pa nga tapos yung 2 years, eh. Ayun, nakakatuwa lang isipin, na. So again, we are now in week number 99, which consists of September 8, 2025 hanggang September 12, 2025, which is kahapon dahil Sabado na ngayon, no? So Friday. Kung mapapansin nyo, hindi ko na ginawan ng video tong week number 98 kasi honestly halos wala namang nagbago, no? So sa portfolio natin, hindi naman siya hindi naman significant. And ayun lang, from week number 98 nakakakuha tayo sa Globe ng 225 pesos na dividends, and wala tayong biniling stock, wala rin tayong binenta, and halos same lang ng market value. And ayun, so dito na tayo sa week number 99, no? Nasabi ko na kanina, mula September 8, 2025 hanggang September 12, 2025, money invested, wala pa rin dahil ayun, malapit na nating matapos, no? Malapit na nating matapos ng utang natin. 12,500 na lang. So most likely baka next month, no, kalagitnaan next month, makapag cash in na ulit tayo. So ayun, nakakatuwa lang, malapit na nating mabayaran sa sarili natin yung utang natin sa sarili natin. So dividend naka-receive tayo sa Mega World, Philinvest, tsaka A-REIT, no. Nakakatuwa kasi itong September, sobrang daming kumpanya na magbibigay. So ngayon naka-4 na tayo, no? Globe, Mega World, Philinvest, tsaka A-REIT, no? Sa tatlong yon nakakuha tayo ng 1,457.73, and stocks that we bought, bumili ako ng plus, no? Parang isang board lot lang yata dahil bumaba na naman siya. Pero magsiset na ako ng cut loss dyan, mamaya sasabihin ko. And bumili ako ng tagi-isang board lot ng lahat ng REITs ko, yung tatlo, no? Yung A-REIT, Citicorp, tsaka Philinvest, na ito yung nakuha ko nung binenta ko yung SEB. Binenta ko na po yung SEB, no? Ito yung sobrang malas ko sa stock na to, eh. Sige, papakita ko na lang sa inyo. Pakita na natin. Parang may sumpa siya. Parang may sumpa itong stock na to sa akin, eh. Pag binibili ko, bigla naman bababa, no? Nagka-cut loss kasi ko ng 10%. So pagbaba niya ng 10%, ayun, benta ko na. Parang ayun, may sumpa ako sa kanya. So ito, nung last year, 2024, May, bumili ako ng 28.3, 28.35, tsaka 30.2, and binenta ko na siya ng 28.4. Hindi ko alam kung anong nangyari dito mismo, pero nandun yan sa video ko, sure ako na in-explain ko kung bakit. Pero siguro dahil may nakita siguro akong mas magandang opportunity. Ang bagal kasi talaga ng galaw ng SEB, eh. Nakakainis. And fast forward to 2025, bumili ulit tayo ng SEB noong July. Nasa presyo 36.95, and benta natin siya ng 36.55. Nakalimutan ko na rin yung reason, pero natalo tayo dito ng 65 pesos. So, hindi naman ganun kalaki.
And nung August, bumili ulit tayo. Hindi na tayo natuto. So, bumili tayo ng dalawang board lot ng 37.8 and dalawang board lot ulit ng 38.1. No? And apparently, binenta ko na siya ng September. September. Binenta ko siya sa price point na 34.65. Isang board lot and tatlong board lot ng 34.4. So, ang reason is cut loss na lang. No? Sadly, umabot na ng negative 10% yung loss natin and nag-loss tayo sa kanya ng 1,400 pesos. So, ayun, sad. So, ayun, nakakalungkot lang. And, well, ganun talaga, no? Sa investing, matatalo ka and mananalo ka. Dapat lang talaga mas madami yung panalo mo. And, so far naman, mas maganda at mas madami naman yung ating panalo, no? So, we have a total market value now of 143,655.3, no? Despite dun sa mga talo natin yan, katulad nung SEB, no? Kung mapapansin nyo, pataas pa rin ang pataas yung market value natin or yung portfolio value natin simula nung week number 90, hindi na tayo nag-cash in. So, nanatili sa 320,000 yung total invested money natin. That is 10 weeks na tayong hindi nag-i-invest or hindi tayo nagka-cash in, no? Pero kung mapapansin nyo, week 90, 409, ito, 409,000 yung market value natin, and week number 91 is 408, then week number 92, tumaas, naging 423, hindi tayo nagka-cash in yan, ha? Tumataas lang talaga yung value ng portfolio, no? Week number 93, 431. Grabe yung angat na itong dalawang to. And 94, 435, 95, 437, 437, 439, 438, and 443. No? Ilang libo yun? Mula 409 naging 443. That is 34,000 pesos, no? Na extra or gain kahit hindi tayo ka-cash in, no? That's crazy, bro. I don't know bakit yung iba ayaw pa rin mag-invest. So, unrealized gain is 31,463.1. And total dividends, tumaas na ulit siya. We have a total dividends of 22,275.85. Ito na po yung overall dividends ko sa loob ng almost 2 years, no? Hindi ko siya nilalabas. Instead, kina-cash in ko pa rin and pambili pa rin siya ng mga stocks na sa tingin ko ay magandang bilhin sa oras na dumating itong mga dividendo na to, no? So, ayun. And we have a total gain of 123,070.3 pesos na. How crazy is that? We have a total percentage gain of 38.39%. That is almost 40%, no? In less than 2 years. No, or almost 2 years na pag-gain tayo ng 123,000. How crazy is that? Dito po ay kasama na yung mga na-take profit natin sa mga stocks na nag-grow and binenta natin. Kasama dito yung mga dividendo and yung mga capital gains, na pati itong unrealized gains. So, lahat-lahat na yan kasama na. And so, we have, ayun, nasabi ko na, 38.39% total growth. And we have a total invested money of 320,585. So, punta tayo sa dividends given. So, September, nakuha na natin sa A-REIT and Metrobank. Makukuha pa lang natin. LTG, hindi pa nagbibigay. Costco, Mega World, nagbigay na. TAP, hindi pa nagbibigay. Globe, nagbigay na. And Philinvest, nagbigay na. So, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That is 8 companies na. Ito yata yung pinakamadaming kumpanya na nagbigay sa loob ng isang buwan. Kung di ako nagkakamali. Ito ba June? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lang. Oo nga, ito 8. And kapalit naman nun, October, isa lang. Nalungkot naman ang October ko. Isa lang. So, ayun, we are expecting to receive 3,248.19 ngayong September, no? So, yung ibig sabihin ng mga pula isa na-receive ko na, yung mga green isa, mare-receive ko pa lang pero na-declare na, and yung
Mga violet is projected dividends na marireceive ko based dun sa last year nilang dividend rate, no? So, ayun, we are approximately receiving a total dividends ng 2025 with 21,047.6 pesos. No? Hindi na masama, di ba? So, ayun, seb na benta ko na to. And sa buy dates naman, ayun, sa A-REIT, bumili tayo ng A-REIT nung 44.8 siya. Mga isang boardlet lang to, Citicorp 3.82. And yung tatlong REIT and PhilREIT 3.65. No? So with that being said, again, lipat na tayo dun sa ating comparison ng portfolio. So nandito na tayo sa comparison ng portfolio ko. Ang huling update natin is August 29, 2025 and kahapon is August 12, September 12, 2025, no? So, 2 weeks in difference nila. And, A-REIT mula 44.7, naging 44.75. Konting taas. ATI mula 21, naging, taas pala na ito. Naging 28.45 na siya. SEB, binenta ko na. Costco, 7.31, naging bumaba pala, 6.93 na lang. Citicorp 3.73, naging 3.79, tumaas. DMC, ito tumaas talaga to. So, apparently, tingnan natin yung growth ng DMCI. Yung growth sa price niya. Ayan, no? So, grabe, mula nung August 26, no? Tumaas siya ng, sabihin natin dito, that is 10.9%. Grabe. Reason behind this is maganda yung first half ng DMCI, no? And nakatulong din dito yung sa Semirara, saan ba, SCC. Nakatulong din, ayan, taas din ang inangat niya. Yung sa Semirara na maganda-ganda yung galawan ng coal ngayon, no? So, ayun, etong SCC talaga, or kahit na anong mga mining companies, no, at talagang hit and miss to eh. Pina-follow niya lang yung prices ng mga coals, no. So doon siya nakabase, and over time nakita naman natin na sobrang volatile nito, no. So kung ikaw gusto mong pumasok sa mining company pero hindi long term yung goal mo, wag mo nang tangkain, no, kasi pwede ka talagang mabagsak and pwede ka rin tumaas. Sobrang volatile ng presyo ng coal, no, and nickel, no. So ayun, balik na tayo. DMC mula 10.76 naging 11.22, grabe yung taas. PhilREIT mula 3.65 naging 3.62 na lang, medyo bumaba. Globe 15.07 naging 15.26 na. Keeper 2.62 naging 2.54 na lang. Bumaba na tong Keeper. And LTG tumaas din to, 14.02 naging 14.5 na siya. Metrobank 70 naging, bumaba na, 68.55. And Mega World mula 2.06 naging 2.07. Plus mula 23 bumagsak. Bumagsak, naging 19.9. RFM 4.18 naging 4.28, tumaas. And SCC mula 32.9 naging 35.1 na siya. So ayun, maganda yung tinaas. And top line 1.51 naging 1.42. So sasabihin ko lang din, no, ang mga plano ko for some of these stocks, no. Apparently wala naman talaga akong planong hawakan ng sobrang tagal, especially kung bumababa yung company or yung price ng company, no, kasi I don't really like holding lowering prices na mga stocks, no. Para sa akin lang yan, personal, no. So apparently itong Globe, itong Globe kasi gusto ko tong stock na to eh. So feeling ko kahit bumagsak pa to is bibili pa rin ako, no. Pero ang magsiset ako sa kanya ng cut loss ng negative or minus 15%, no. Pag inabot niya na yon,
I don't know, maybe ibenta ko na. Hindi ko pa rin sure, no? And Metrobank, ito plano ko siya hawakan ng matagal, no? So apparently kung bumagsak pa rin siya in this coming months, I would still continue to buy, no? Pero DG Plus, ibang usapan. Nag-set na ako ng cut loss dito ng 35%, no? Negative 35%. If umabot na tayo doon, I think that would be less than 5,000. No? That is the price I would be willing to lose, no? Kapag bumagsak na siya doon is, ayan na, ibebenta ko na siya. And same goes with top line, no? Baka mag-set lang ako dito ng negative 15% and ibenta ko na rin siya, no? So ayun yung mga plans ko for these stocks na nakapula sa ngayon, pero yung mga iba, yeah, I would still be happy, no, na hawakan tong iba. So that would be all for today's video, no. Maraming salamat sa patuloy na sumusubscribe at nanonood. Apparently yung last 2 videos ko is hindi nyo pinanood, so I could tell na ayaw nyo ng mga mga video na informational or inspirational, no? So pansin ko lang na very straight to the point tayo sa portfolio, no? So kung yun yung hanap nyo and the reason for you to subscribe is syempre ibibigay naman natin, no? So here it is, and maraming salamat, and yun lang. JP out.